Afternoon po. Good evening na mga kababayan man sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 21, 2025. Ay naku po. Grabe naman yon. Tayo ngayon ay papunta sa may Villa Campa Covered Court, dito yan sa may General Luis Road, Barangay 196. Bumaba sa gaano 166, Caloocan City. At dadalhin po natin yan sa Ivan Pharmacy sa may Tayo. Ay, Diyos ko, hindi ko gaano mabasa. Kay Pandan Street, Kanumay, West Valenzuela. Ay, nako, hindi ko gaano mabasa. Hindi dikit-dikit na yung letra. Okay po, so ganyan talaga. Abot na tayo sa ganitong edad din. Bata pa tayo, pero medyo lumalabo na rin yung ating paningin. Nagdidikit-dikit na. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ako passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Tayo, nakabungad po tayo sa Pacific Ocean. Nasa ating linya na po si Commissioner Albert de la Cruz Sr. ng Climate Change Commission, ating makakasama ngayong gabi. Magandang gabi po, Commissioner de la Cruz, sir. Welcome muli sa Nova B Insider. Yes, magandang gabi po, Kuya Carlo. At ako ay nagpapasalamat po sa coverage ninyo sa COP30. Kahit nung nandun pa ako sa Belém, Brazil, nandun din kayo. And this pa ang partnership natin ito ay part of what we call rule of nation approach. So that's why, in behalf of the Climate Change Commission, maraming salamat po sa istasyon ninyo, sa iyo personally, Kuya Carlo, at sa DZWD. At Commissioner, kami po ay labis din nagpapasalamat dahil pinaunlakan po ninyo yung aming imbitasyon ngayong gabi. At napakahalaga po kasi nitong pag-uusap na ito hindi lang yung palagi nating isisisi doon sa mga usapin ng flood control, usapin na mga kababayaan, mga ganyan. Ano na po, Agwad, ano po ang summary, ano po yung nangyari na dyan sa pagtitipon ng UN sa Brazil? May kinalaman nga dito po sa climate change. Opo, ang pagtipon po sa Brazil, ito ay resulta ng tinatawag nating Paris Agreement. Sa loob ng mahigit 10 taon, mayroong mga multilateral at mga tinatawag nating bilateral approach ng ating bansa. At ang Climate Change Commission ay ang focal organization tungkol dito. At katulad po ng nabanggit na natin, ang multilateralism, ang multilateral approach, ito ay isang obligasyon ng ating bansa bilang responsableng miyembro ng Community of Nations na tayo po ay nakikibahagi para sa tinatawag nating climate ambition. Ano yung climate ambition? Ang climate ambition natin, Climate ambition, kung tawagin. yes, meron pong ambition. Ang ambition po natin is, of course, ang dating national determined contribution natin as a country, we committed to have we call it 75% reduction ng ating GHG emission or greenhouse gases emission by 2030. At by 2050, lahat ng bansa, kasama ang Pilipinas, mayroon tayong tinatawag na race to zero or yung tinatawag na net zero emission by 2050. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, by 2050,
2030, which is more or less 5 years from now, ano, meron tayong ambisyon na magkaroon ng reduction by 75%. It is quite ambitious, mataas na ambisyon. Dahil yun yung way to go. Yun yung ating nakikitang pamamaraan ayon sa IPCC para hindi umabot ng mahigit sa 1.5 degrees centigrade ang pag-init ng mundo. Anong ibig sabihin po doon sa salitang kanto o sa salitang maintindihan ng ating mga kababayan? Ang pag-init ng mundo ay ang dahilan bakit nagkakaroon ng tinatawag na high precipitation o yung malakas ang buhos ng ulan. Yan, yung mga super typhoon, mga super typhoon. Opo. Kapag kasi umiinit ang atmosfera, nagkakaroon ng yung mga ulap, yan, yung mga clouds. And ito ay dahil mainit, kamukha nung ating refrigerator kapag hindi malamig yan at uminit, anong mangyayari? Madidefroze yung tubig. Na-defroze yung tubig doon sa North Pole, okay, dahil uminit, tataas ang taas ng ating sea level. Yung frosted na clouds sa taas, dahil uminit, madidefroze ko yan, babagsak ang ulan. Kung uulan, tapos nadidefroze ang ating North Pole ice, so dalawa yung impact. Tumataas ngayon ang level ng dagat. Yan. Yan ang pong nararamdaman natin ngayon dito sa Pilipinas. Tama po. Bakit naman ang Pilipinas? Kasi ang Pilipinas nasa equator. So, ano yung sa salitang kanto again? Bakit kapag nasa equator kumabaha? Remember, ang ating globo, yan ay nasa axis, umiikot siya. Ang malakas na physical na pasilyon, of course, kahit yung bola ay nasa sentro. Yung sentro ng mundo, yan ang mayroong tinatawag na natural degradations or natural deflation. Medyo mayroong buka sa gitna. Kaya mababa ang Pilipinas. Kaya mapapansin po natin, mabilis lumulubog yung lahat ng mga nasa sentro. At the same time, dahil nandyan yung center of action, ika nga, tropical country tayo, nandyan yung iba't ibang mga uri ng mga tinatawag nating acts of God or mga force majeure, mga tropical cyclone, iba-ibang mga natural calamities na tinatawag. Kasama na po dito yung man-made calamities, kamukha ng deforestation, etc. Ngayon, anong nangyari? Balik po tayo ngayon. Anong nangyari sa convention? Pero maalala ko lang, isingin ko lang, Commissioner, nabanggit niyo na matapos ng convention, meron kayong yung mga delikado natin, ay merong rekomendasyon na dapat maisulong dito sa Pilipinas. No, na importante. Pwede ba natin ulitin ito, yung mga rekomendasyon na ito? Opo, ang mga recommendation po natin, magkaroon po ng moratorium sa ating pagmimina, pag-approve, at while having a moratorium, pag-aaralan yung mga existing na. Ang pag-aaralan po dyan, hindi lang yung sa economic return, hindi lang yung financial return, kung hindi kasama na yung tinatawag po nating physical possibility, at saka yung tinatawag po nating social acceptability, at saka yung environmental friendly. Hindi kasi ubra na puro economic viability. Dito sa economic viability, ang pag-aaralan din dapat, hindi lang yung economic of return ng investor, pati yung economic impact, socio-economic impact within the community itself. Bakit po kanyo? Kasi base po sa ating pag-aaral, nakita natin na marami sa mga probinsya, sa rehiyon na maraming mga pagmimina, yumayaman yung mga kumpanya na nagmimina. Pero yung mga tao, yung mga na mamamayan, mga mamamayan ay hindi yumayaman. Nagkakaroon sila ng trabaho temporarily, pero yung impact na natin sila, hindi tayo nakapag-play, alam na natin ang mga dahilan kung bakit. So, ayan, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli.
Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala, tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.